May mga bagay na hindi kontrolado ng tao at may mga desisyong dapat gawin dahil yun ang tama at ikabubuti na nakakarami. Kuminsan, hindi umaayon ang kapalaran sa mga gusto nating mangyari. But life must go on. Dapat harapin ang bukas ng buong tapang at puno ng pag-asa na isang araw ay magiging maayos din ang lahat. 3 taon ang matuling lumipas, bumaba si Tessa ng sasakyan. Iba ng itsura niya. Ang mahabang kulot niyang buhok na buhaghag ay maiksi na at tuwid. Iba na lalong kanyang pananamit dahil puro branded na ang kanyang gamit ngayon mula ulo hanggang paa. Ang pinakamalaking achievement niya ay ang makapagtapos ng pag-aaral sa pribadong eskwelahan sa kanilang bayan. Hindi na siya hampas lupa ngayon, ngunit hindi niya kinakalimutan ang pinanggalingan kaya nananatiling nakakatapak ang paa niya sa lupa. Napatingin siya sa mataas na building na kanyang pinamamahalaan. Siya na ang CEO ng Haven Resorts Group. Maganda ng buhay ng kanyang pamilya. Naging maayos ang lahat sa nakalipas na 3 taon. Ngunit parang may kulang pa rin. Wala talagang perpektong buhay. Ngunit malaki ang kanyang pasasalamat sa mga biyayang dumating. Hindi man nagkabalikan ang kanyang mga magulang, ngunit naging civil naman ang mga ito sa isa't isa. Binawi ng pamilya si Mommy Michelle noon. Nanganak ito sa isang pampublikong ospital at kinausap ng magulang nito si Tatay Rudy na ibibigay ang sanggol sa ama kung lalayo to sa ina. Hindi na naman dapat magalit sa kanyang mga lolo at lola dahil pumanaw ng mga ito at hindi na rin mababago pa ang kasalukuyang sitwasyon kahit na maglabas pa ng sama ng loob. Si Aiden na nasa unang grado na, bibo at bungis-ngis ang anak. Ito ang nagsisilbing lakas niya kapag ginugupo siya ng kalungkutan. Kung minsan nga lamang ay umiiwas siyang tignan ang mga mata nitong tila inuusig siya. Hindi niya na nakitang muli si Adrian matapos ang insidente. Nabalitaan na lamang niya na sa ibang bansa na ito upang pamahalaan ang expansion ng company nito. Miss Tessa, may imbitasyon po kayo sa birthday party ni Mr. Rosales. Mamaya nagaganapin sa The Gateway. Ng sekretary na si Lily, tumango lamang siya. Pag-iisipan niya kung pupunta siya. Wala siyang hilig sa mga party. Lily, kung ikaw na lang kayang umattend. Naku, Miss Tessa, anniversary po ng boyfriend ko. Paano po ba? Nahiyang sabi nito sa kanya. Ganun ba? Sige, ako nang pupunta. Miss Tessa, pasensya na po. Baka po kasi mag-propose na siya kaya po excited ako sa date namin. Naintindihan ko. No worries. Nakangiti niyang sabi. Ang magagawa na lang niya ay maging masaya sa love life ng iba. Marami namang naliligaw sa kanya, ngunit hindi na yata talaga titibok ang puso niya. Tumunog ang phone niya, sinagot niya ang tawag ni Chandra. Hello Bes, kamusta na? Magkita tayo bukas. May malaki akong problema, bungad nito. Kinakabahan naman ako sa problema mo. Anong nangyari? Bes, nagre-resign na si Eric bilang bodyguard ko. Oh, edi maghanap ka ng ibang bodyguard. Ayoko ng iba, mas komportable ako kapag siyang kasama ko. Hindi nga ba't natutulog pa kami ng tabi sa kama dahil siya banta sa buhay ko. Grabing bantayan ngang nangyayari sa inyo, natatawang sabi niya. Bes, seryoso ako. Ayoko siyang mawala. In love ka na sa bodyguard mo, Sandra. Congratulations. Hindi, kailangan ko lang siya. That's all. Alanganing sagot nito. Mukhang kailangan nating mag-usap ng may beer na kaharap. Bukas magkita tayo. Aniya bago ibaba ang telepono. Naiiling na lamang siya. Matagal niya nang napapansin na nagkakagusto na ang kaibigan sa bodyguard nito. Binati si Tessa ng mga empleyadong nakasalubong niya sa party. Madalas gawing venue ng mga sikat at mayayaman ng resort nilang The Gateway. Napakaganda ng reception nila. Maraming mga taong nasa mataas na antas ng lipunan ang dumalo sa kaarawan ni Mr. Rosales na isang sikat na negosyante dahil sa pabrika nito ng textile. May pamilyar na mukha siyang nakita. Si Ma'am Hazel, kasama nitong asawa si Sir Stick. Nagtamang kanilang paningin. Tila namumukhaan siya nito. Gumiti ang dating amo at iniwan nito si Sir Stick na may kausap na grupo ng kalalakihan. Lumapit siya sa babaeng tila iniisip kung saan sila nagkita. Miss, I'm sorry but you look familiar. Nagkita na ba tayo somewhere? Ma'am Hazel, si Tessa po ako. Ang dati niyong kasambahay. Napaawang ang labi nito dahil hindi makapaniwala. Wait, Tessa? As in, si Tessa? Ninutusan ko dati na magpanggap na si Salome? Tama ba? Nakangiti siyang tumango.
Tama po, ako nga po. Grabe, napakaganda mo. Hindi kita nakilala. Salamat po. Nagkwentuhan sila ni Hazel na mga nangyari. Sinabi niyang lahat maliban ng anumang tungkol kay Adrian at Aiden. Halos parehas palang istorya ng kanilang buhay. Ang kaibahan nga lamang ay happy ending. Ang love story nito at ni Zerzik. Napasarap ang kwentuhan nila ni Hazel nang may lumapit na lalaki ditong pamilyarang muka na kahit baliktarin ng mundo ay makikilala niya. Si Adrian, nakabalik na pala to, tumigil ang ikot ng mundo niya. Lumakas ang tibok ng kanyang puso na tila nawala sa kinalalagyan nito. Hello Hazel, long time no see, sabi ni Adrian na tila siya hangin at hindi nito nakikita. Kay Hazel lamang to nakatingin. Adrian, kamusta na? Gulat na bati ni Hazel. I'm good. Kakauwi ko lang galing Canada few days ago. May dumating na invitation kaya naman nagpunta ako to meet old and new faces. Asan ang asawa mo? Ayun, may kausap. Masaya akong nakita ka. Are you alone? May kasama ako. I'm with Janice. Napating ito sa padating na maganda at sexing babae. Bumati ang kasama nito sa kanila. This is Tessa. Naalala mo ba yung dati kong kasambahay? I remember, inalagaan ka pa niya nung naaksidente ka. Pakilala sa kanya ni Hazel. Oh, I'm sorry. Hindi ko maalala. May mga taong madaling kalimutan. Tila napatiran siya ng ugat sa ulo nang madinig ang sinabi ni Adrian. Napatitig si Tessa kay Adrian. Mas lalo itong naging gwapo. Mas lumaki din ang katawan. Talaga bang hindi na siya nito naaalala? Kinalimutan na nito ang lahat ng pinagsamahan nila. Samantalang siya nananatiling nakakapit sa alaala nilang dalawa. Hindi niya kinakalimutang mag-asawa sila. Bakit ang sakit-sakit? Hindi mo talaga siya makikilala kasi sobrang ganda niya na ngayon. Tessa, tsak na naalala mo si Adrian, ani Hazel. Matagal ng panahon at wala na rin akong maalala, ani ang walang emosyon makikita sa mukha. Nangihinang kanyang tuhod, hindi niya inasahang makikita niya si Adrian. Nauunawaan niya kung labis man ang galit nito sa kanya. Totoong iniwan niya to, wala siyang karapatang magreklamo kung tratuhin siya nito ng hindi maganda. Napatitig siya sa babaeng nakakapit sa braso nito. May iba na palang nagmamayari kay Adrian. Tila muling nadurog ang puso niya. Nakita niya na masuyong hawiin itong buhok ng babae. That should be her. Pero siyang may kasalanan, iniwan niya to. Siguro hindi talaga sila para sa isa't isa. Maliwanag na naka-move on na ito habang siya ay nanatiling nakatali sa nakaraan, kumakapit sa alaalang nakalipas na. Excuse me, may kakausapin lang ako, see you around, aniya, mabuhay ang lakad niya. Tila siya matutumba, hilam din ang kanyang mga mata nang tumalikod. Pumasok siya sa banyo, hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakasandal sa wall ng cubicle. Tumutulong luha niya, mabuti na lamang at manipis ang makeup niya. Naghilamos siya ng mukha. Magpapakita lang siya kay Mr. Rosales. Babatiin nito at aalis na. Nakayuko siyang lumabas. Bumangga siya sa isang malaking bulto ng katawan. Pasensya na. Inangat niya ang mukha. Napaatras siya nang makita si Adrian. Gusto niya itong kausapin. Naginang ang kanilang mga mata. Bahagya lamang ang kanilang distansya. Langhap niya ang mabangong hininga at katawan nito. Pakiramdam niya ay sila lang ang tao sa mundo. Mahal pa din niya si Adrian. Mahal na mahal. Ni hindi niya sinubukang kalimutan ito at ang mga alaala nilang magkasama. Babe, kanina pa kita hinihintay, sabi ni Adrian at nilapitan ng babaeng kasama nito kanina. Nilagpasan lamang siya nito, gusto niyang magpaliwanag, ngunit huli na ang lahat. May bago nitong mahal, tila dinaanan ng piso ng puso niya at nadurog. Nagsisikip ang kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at tinungo ang kinaroroonan na may birthday upang batiin at magpaalam na. Hindi niya kayang makita pa si Adrian na may kasama. Humahanap siya ng timing, mag-isa siyang nakatayo, madaming kausap si Mr. Rosales. Tinanggap niya ang wine na ibinigay ng waiter at tinungga ito kaagad, baka sakaling mamanhid ang puso niya. Kumuha pa siya ng isa pang kupita at ininom na tila tubig. Nakayuko siya. Ayaw niyang magmukhang miserable sa paningin ni Adrian. May kanya-kanya na silang buhay. Sa totoo lang hangad niyang kaligayahan ng lalaking pinakamamahal. Hindi nga lamang niya inasahan na ganito pala kahirap magpalaya at sabihing masaya siya sa kaligayahan ni Adrian kahit hindi siya ang kapiling nito. Hi Miss Beautiful, inangat niyang ulong nakayuko. Bumungad ang gwapo mukha ni Vic, pinilit niyang bigyan nito ng ngiti.
Naging kaibigan niya to, madalas din ito sa ibang bansa kaya madalang silang magkita. Vic, kailan ka pa nakabalik? Akala ko nasa Italy ka. Last week pa. Naging busy din. May pasalubong nga pala ako sa'yo. Iniwan ko sa receptionist mo. Hindi ko alam na makikita kita dito. Nagabala ka pa. Lagi kami pasalubong baka masanay ako. Ani ang nakangiti sa kaharap. Ayaw niyang makahalata itong stress siya nang makita si Adrian. Tila may hinahanap ang mata ni Vic. Nagkita na ba kayo ni Adrian? Nakita ko siya kanina. Tumango siya. Huwag na natin siyang pag-usapan. Past is past, aniya. Nakita niya nakatingin sa likod niya si Vic. Paglingon niya nasa tabi pala niya si Adrian. I agree on that. Hindi na dapat binabalikan ng nakaraan, lalo na't masakit na alaala lang naman. Kumusta pinsan? Ang tagal na nating hindi nakita. Hindi sumagot si Vic, bagkus sinila nitong kamay niya. Let's dance. Anang binata. Nagsisimula ng sweet music. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod kay Vic. Natanaw niya si Mr. Rosales, wala na itong kausap, nahiya naman siya kay Vic. Pagbibigyan niya ito ng isang kanta, tapos uuwi na siya. Humigpit ang yakap ni Vic, lalayo sana siya ngunit nakita niya si Adrian na sinasayaw din si Janice. Sinubsob niyang mukha sa dibdib ni Vic na magtamang paningin nila ng dating asawa. Masama ang tingin nito sa kanya. Tila laser na nakakamatay ang titig nito. Matapos ang awitin na hinawakan niyang kamay ni Vic at tinila na palapit kay Mr. Rosales. Bumati siya at napakwento pa. Kating-kati ng paa niya na makalayo. Lumapit din si Adrian at Janice kay Mr. Rosales. Lalo siyang na-stress. Adrian, kamustang daddy mo? Naiwan ko po sa Canada. Baka po matagalan pa doon. 3 taon ninabalitaan kung nag-asawa ka daw. Pero fake news yata ang balitang yon. Ngayon ko lang nakita ang magandang binibining kasama mo. Fake news nga pong balitang yan. Wala pong kasal niya naganap 3 taon na nakakalipas. Nasamit siya sa nadinig. Bubuka ng bibig niya na para magpaalam kay Mr. Rosales kaso nagsalita tong muli. Kayong dalawa Vic, kailan ang kasal ninyo? Ang tagal nyo nang may relasyon ni Tessa? Tuluyan na siyang naubo. Yan ang talagang fake news. Kasama niya si Adrian sa mga events pero wala silang relasyon. Ganon din bang iniisip ng iba kapag magkasamang babae at lalaki? Umakbay si Vic sa kanya. Nagpaplano na po kami ng kasal. Invited po kayo. Napakuha siya ng wine sa table na katabi. Diretso niya itong ininom. Ayaw naman niyang mapahiya si Vic. Nakita niyang tila nag-aapoy ang mata ni Adrian o baka guni-guni lamang niya dahil sa dami ng alak na nainom. Sa wakas ay nakaalis din siya. Halos tumakbo siya patungo sa parking. Nagkasabay niya si Adrian. Magkatabi pang sasakyan nila. Magpapaliwanag ba siya? Napako mga mata ni Tessa kay Adrian. Adrian, halos hindi lumabas sa bibig niya ang pangalan nito. Kusang humakbang ang kanyang mga paa. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit. Anumang sandali ay tutulong luha niya. Huwag kang lalapit. I hope not to see you again. Anitong matalas ang dila. Dumating si Janice at lumingkis na tila sawa kay Adrian. Why babe? Ginugulo ka ba ng babaeng to? Miss, huwag kang magpapansin sa boyfriend ko. Malamang kaya umattend ang kagaya mo sa mga party na ganito ay upang makabingwit ng matabang isda. Nanlaki ang butas ng ilong niya. Nagkakamali ka miss, hindi ko ugaling magpapansin. Ani ang bubuksan na sanang kotse kaso ay naiwan pala niyang bag sa upuan, wala siyang susi. Oh, you see, umalis ka na dyan. Baka makita ka pa ng may-ari ng magarang kotse na yan. Baka ipadampot ka sa security. Patuyang sabi ng babae. Naiiyak siya, hindi dahil siya sinabi nito kundi dahil hinayaan siya ni Adrian na mabuli ng girlfriend nito. Umusok ang bunbunan niya sa inis ngunit pinigil niya sarili na magsalita ng hindi maganda. Bumalik siya sa loob ng reception upang kuhanin ng bag. Ayaw na muna niyang bumalik sa parking at baka nandun pa si Adrian. Maglalakad siya sa dalampasigan. Kailangan niya na sariwang hangin. Tila kinakapos ang kanyang hininga. Akala niya ay okay siya sa loob ng 3 taong hindi nakita si Adrian. Nagkakamali siya. Walang nabago sa damdamin niya. Mayaman siya at walang problema sa pera. Parang willing siyang ipagpalit ang karangyaan para sa pag-ibig ni Adrian. Sinipa niyang buhangin sa kanyang paanan. Wala bang genie in the bottle na pwede niyang hilingan? Nababaliw na yata siya. Dumampot siya ng bato at ipinukul sa dagat. Gusto niyang sumigaw. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Malayo nang nararating niya. Nadaanan niya sa batuhan kung saan maniganap na mainit na pagninig sa pagitan nila ni Adrian. Parang kahapon lamang ang nangyari. Napasandal siya sa batot na papikit siya. Nasasaktan siya ng labis.
Akala niya, kagaya niya si Adrian na naghihintay ng tamang panahon para sa kanila. Siya lang palang umaasang isang araw ay magtatagpo muli ang kanilang mga landas. Sinundo niya si Eden sa school kinabukasan. Ipapasyal niya ito sa mall. Mahilig itong bumili ng gamit sa drawing. Magkatabi sila sa likod ng sasakyan, sa harapan ang driver at isang bodyguard. Ma, nakita ko si Tatay Adrian. Nawalan ng kulay ang mukha niya. Ha? Saan? Nilapit nitong hawak na tablet sa kanya. Nasa balitang partnership ni Adrian at ng Mega World, isang malaking construction company sa Japan. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya, pinuntahan ito ni Adrian. Aiden, hindi mo tatay si Adrian. Basta tatay ko siya. Matigas ang iling nito. Hinawakan niya sa ulo ang anak. Huminga siya ng malalim. Nagpunta siya sa paboritong bookstore nito na madaming tindang gamit sa school. Magbabayad na sila nang natanaw niya si Adrian na papasok sa loob ng shop. Agad siyang tumalikod at tinakpan ng anak habang nagbabayad sa cashier. Miss, may book ba kayo ni Warren Buffett about investing? Anang barito ng boses nito na kahit yata mabingi siya, ay hindi niya makakalimutan. Nasa likod niya si Adrian. Kahit anong mangyari, hindi siya lilingon. Mabuti na lamang at naka-earphone ng anak niya at nakikinig ng paboritong pambatang kanta nito. Sir, this way po. Anong isang empleyado. Nagyaya na sa playground si Eden. Nagpunta sila kahit pa ayaw na sana niya. Pero hindi naman siguro pupunta si Adrian dito. Masayang nakikipaglaro ang anak sa ibang bata. Kinausap niyang staff na may bibilhin lang siya sa katapat na shop. Kailangan niyang bumili ng charger at hindi niya matandaan kung saan niya nailagay. Miss, may charger kayo ng Uphone 20? Aniya sa staff na hindi niya napansin na si Adrian ang katabi niya at nasa kanan nito si Janice. Kumuha ang staff ng item na kailangan niya. Ang liit talaga ng mundo sa gold digger. Naghahanap ng charger ng Uphone 20 pero Uphone 10 ang gamit. Halatang galawan mo, miss. Kahapon ka pa. Napatingin siya sa phone na hawak. Mali pa lang nadampot niya, cellphone to ni Eden. Konti na lamang bibinggo ng babae sa kanya. Hinila nito si Adrian upang malayo sa kanya. Alam mo miss, tamang hinala ka rin ano? Itali mong boyfriend mo para hindi makawala. Kahapon ka pa sa party papansin. Hindi ka stalker ka ni Adrian. Umikot ang mata niya. Babayaran niyang charger kasi wala pala siyang dalang wallet. Lutang talaga siya. O, kita mo, wala kang pambayad sa palengke ka bumili ng charger mo. Huwag dito sa social na shop. Halatang galawan mo, palagi kang nasa expensive places kahit na wala kang pera. Inaasahan niyang babayaran ni Adrian ng charger para hindi siya mapahiya. Ngunit blanco mukha nito tila walang balak na tulungan siya. Pinagtitinginan na siya ng mga tao. Babalik ako mamaya, pasensya ka na. Anyang nilapag ang charger sa counter. Ma'am, pasensya na po't nabuksan na. Kailangan pong bayaran. Miss, naiwan kong wallet ko. Pangako babalik ako. Teka po at tatawagin ko manager. Miss, i-check niyong bulsa at baka shoplifter yan. Habol pa ni Janice. Namumulang kanyang mukha na kailangan pa niyang makipag-usap sa manager sa opisina nito. Tinawagan niya si Sandra upang kausapin ng manager. Dala na niya ang charger paglabas. Iba talagang powers ni Sandra. Nanginginig pang manager at panay ang paghingi ng paumanhin sa kanya. Buti na lamang at wala na sina Adrian at Janice paglabas niya. Binalikan niya si Eden. Isang oras naglarong anak at niyaya niya na tong umuwi. Anak, tara na. Sa bahay na tayo kumain ng dinner. Alis tong mga mata niya. Mahirap na't baka makasalubong nila. Si Adrian, nakahinga siya ng maluwag na makarating sa elevator. Madaming nag-aabang sa pagbukas nito. Nasa gawing dulo sila ng pila. Bumukas ang elevator. Nakita niya si Adrian na nakatayo sa gitna. Tatay! Malakas na tawag ni Eden.